tingnan ko yung may mga sakit-sakit. Parang ito may tama din eh. Ayun eh. Kailangan natin eh. So ayan, ito na po yung itlog. Linagyan ko na ng hollow blocks para hindi na masyado silang Ayan, update tayo sa ating fish pond at sa bagong lipat na avocado. Mukhang makakasurvive. Ang galing ng pagkakagawa nila. Kasi kung ano po yan, ay nalungkot na yan. So ngayon, tingnan nyo naman, parang wala din pong nangyari. Parang nilipat lang siya. Sana po ay magtuloy-tuloy. Kasi tingnan nyo, hindi naman siya kahapon medyo lumumba ito pero nakatayo na ngayon. Huwag lang tatamaan ng matinding araw muna para makarecover yung roots. Ayan, muwi nako, sabi ko pa naman naiikot ako eh. Wala na po ako makitang ayungin. Honestly, di ko alam kung inubos na ba nila o naandyan pa, kasi nakikita ko mga ganyang kahaba, puro jaguar. Sabi ko pa naman mag-iisang taon na o isang taon na ba, di ba dapat medyo malaki na ano. Ay nako, yan na naman yung ulan. Ay habagat, papakain tayo ng manok. Ay ayan na naman, ay lumabas na sila. Gutom na itong mga ito, dami nila Gusto kaya yung yung hindi makapasok kahapon. Lagyan ko pala to ng lalagay tayo ng gamot. Kahapon naglagay po ako ng gamot. Uy, kasi may halak-halak po ng konti lang naman. Kumusta kaya yung sisiw? Andito pa oh. Kumusta yung anak mo? Iisa lang ha? Choy. Ayan, iisa lang. Pakiramdaman ko yung mga humihilik-hilik. Ay, halak-halak ba? Sana wala naman. Lilipat ko pala yung itlog. Lalagay natin doon, tapos may dala kong hollow blocks. Ayusin natin yung hollow blocks para doon na po yung itlog. Lilimliman naman yun. Doon nangingitlog ngayon eh. Wala nang inumin. Minahina na naman yung ulan. Sana ay pagbigyan naman muna ako. Alin kaya dito nangingitlog? Marami na kasi eh. Pwedeng puti, isa sa dalawa dito. Tapos pwede ito. Ayan. Pangit din yung pala nito, kulay. Hindi naman talaga itim bronze din. Ayan nawala din yung itim niya. Bronze din pala. Whitehead na black ang kailangan ko. Pero stop na muna ako sa pagbibili ng Muscovy kasi okay na rin naman po eh. At least 'di ba? Meron tayong ilang piraso na pagpaparis-parisin. Yun na lang muna ang natin. Ay, nako. Ayan na naman. Ito palang malunggay kailangan nating i-trim yan. Kaya lang si Kongkong, yung ating vegeman, ay busy din. Napaka busy. Medyo kailangan uli natin talaga maggamot. Yan ang mahirap pag tag-ulan. Tapos biglang iinit. Ayan, yung bibe, okay naman yan, matibay, pero siyempre, kailangan pa rin po ng Pasok ka na dito. Arte-arte pa Ay, talaga naman ang mga manok Mukhang kailangan natin ng tinitingnan ko kagabi iniisip ko po yung aking magiging ng manok, brooder. Mukhang kailangan natin, kung weekly may harvest, kailangan ng ilang brooder cage. Tapos yung area doon, baka
Dalawang kulungan ng kalapate ang kailangan nating i-occupy para mapagbigyan lang po yung mga brooding pen. Sa tingin ko lang kasi tinitingnan ko Tapos mukhang magagamit muna natin to Indian. Kasi ito mukhang kailangan tambakan muna. Alangan naman tayuan mo na yan. Tapos inet mo na. Tapos may aayusin may darating na truck para magtambak ng kahit mga ilang truck lang. Mapaganon lang natin yung lupa. Mga kailangan or magkakanal tayo. Pinakadabis yata kanal na lang para magamit lang po itong lupa kaysa gagastos na naman. Okay na lang tayo ng kanal. Ay, ayan na po ang ulan ay naman, talaga habagat pa. Ang uwi ni Chichi ay 3:30. Ayan. At mukhang ay. Ito nangingitlog, ito naglilimlim. Okay naman ang mga itsura nila. Yung mga matatanda, okay naman. Pero meron ditong may sipon talaga Ihiwalay ko kaya. Ito, ayan Pero kumain naman siya. Ayan may kuraysa. Mamaga yung mukha niya. Tingnan nyo po ang gawin ng mga bibe. Kahit malakas ang ulan, tingnan nyo. Nakaganyan lang sila Kaya kung kayo man ay may bibe at hindi pa po talagang kumpleto yung balahibo, mas maganda wag nyo muna, lalo na po tagulan, wag nyo papakawalan. Kasi ang mangyayari niyan, hypothermia. Po, sabi ko lang tawag namin dyan, mapapala sa ulan. Hindi po yan sisilong, sasabay sa ganyan, mamamatay. Pero yung ganyan, makakalaban na kasi yung balahibo niyan ay hindi basta-basta po mapepenetrate ng tubig ulan. Lalo na kung hindi naman po tuloy-tuloy, kayang-kaya nilang yan. Kumaga parang umaano lang yung dumudulas lang yung tubig Pero katagalan nawawala din. Yung glossy ng feathers nila napepenetrate din. Pero hindi ganoon kabilis. Mas matibay po ang ng bibe kaysa sa manok. Ang manok nasilong talaga pero ang bibe hindi. Ayan. At malapit na tayo magturo sa kanilang kumain ng ipis. Para may protein. Tapos update sa Azolla, mukhang lusaw na naman mga ka-farmer. Ayan, talagang ang hirap. Mukhang yung tubig ulan parang nabubugbog din po sila. Yung tinira natin doon hindi din nakasurvive. Nawala din, nalusaw. Parang namatay din. Kailangan din ng sunlight. Di mo naman pwedeng di ba? Matrabaho, lalagyan mo pa ng lona yung sakali pero yan talaga. Yan po ang update sa Azolla. Pupuntahan ko sana, nakamotor ako, hindi ko na ayan natrap tayo sa manukan. Trap. Tulog yung iba, naantok. Parang tao din parang tao din. Ay. Tingnan ko yung may mga sakit-sakit. Parang ito may tama din ayun kailangan natin damay ba nito ang kuraysa?
tingnan ko itong gamot natin eh. Ayun oh. Puraysa din, damay din pala. Gamot na muna tayo. Walang galawan no. Shoutout pala kay Kuya Noel Martinez. Sabi niya yung ano ng maganda sana talaga yon, yung sa saging tatadta rin. Pero kasi itong ating mga manok ay pagka ganun po kailangan pang i-trade. Hindi po yun actually yung mga natural food na kagaya ng azola, madre de agua, yun yung tinadtad na ano ng saging, yung mga tinadtad na gulay. Ang manok po kailangan din i-train. Kaya kumbaga ay medyo maliliit pa lang sila. Hindi naman pong sisiw ano, yung mga nasa 3 months, 2 months old, eh sasanayin mo na silang gutumin, tapos hahaluan mo muna ng yung iba darak, o sabihin mo na para mas social, yung high protein pa din na mash, di ba? Hahaluan mo pa unti-unti po yung azola, yung tinadtad na mga gulay, hahaluan mo noon hanggang sa matutunan po nilang ano, kainin yon. Kasi pagka kagaya ng ginagawa ko na binubuhusan ko po ng feeds na normally 1 day lang, tapos marami-rami, ito nagmi-make na mas pipiliin pa rin po nila yung feeds, hindi nila kakainin talaga yung mga ano. Pero kung magugutom sila, ayun, matututunan po nila. Hindi ko na alam kung alin ang nag-ngingitlog sa mga to halos lahat nagmi-mate na pala yung 4 na itim ready for ano na yon, mating. Tapos yung 2 puti, bali marami na po ang mangingitlog. Lagyan ko na kaya ng pugad yun din. Kailangan ko na silang itataboy na namin ni Kongkong, pabalikin na po doon sa mga ano nila, mga sa kulungan nila doon. Kailangan kong ibalik sila doon. Babalik namin nga pagka ano. Ay, ano na, trap ako dito may dala pa naman ako hollow block. Sabi ko ano ko yung doon, yung pugad pa. Ganun na lang gagawin natin doon. Lalagyan natin ng hollow blocks, tapos ilalagagawa ng pugad pa, tapos ikulong na lang sila. Ganito pala sila pagkagabi at malamig ang panahon. Pag malamig ang panahon, dapuan, kulang pa tayo ng dapuan din. Dito gusto kong maglagay pa dito. So ayan, ito na po yung itlog. Linagyan ko na ng hollow blocks para hindi na masyado silang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alam kung mayroon pa sa ilalim, pero mostly 15 yan. Ayan, lilipat natin yung ibang itlog, kaya lang talagang napakalakas po ng ulan. Hindi ko alam kung alin na nangingitlog dito. Tumatawid naman sila, tawid-tawid lang. Yan. Tapos dito na ako dadaan sa kabila. Ay, motor pala akong dala. Ligo na sa ulan. Balik na lang ng damit. Ligo. Ay, tayin natin yan. Butin tayo ng anong oras. Tapos ayan di ko pa napuputol yung mga kailangan putulin. Ito, kailangan po nating putulin yan. So kung maglalagay tayo ng kanal, halos ka-level na pala nung ng tubig dito,
Ayan, taas na po ng tubig. Alam nyo, hindi na po. Ayan yung papaya natin, oh. Nakahiga na. Hindi na gaanong mabilis bumaba yung tubig dahil saturated na yung lupa. So hindi na po gaanong sumisip-sip din. Kaya nangyayari, yung ating fish pond, ano yan, kahit ambon-ambon lang o konting ulan, okay na. Ayan, dito tayo sa tulay. Maganda to, itong plano na to. Okay naman, hindi po masasayang ang pera dito. Kasi may future plan pa rin naman tayo dito eh. Ano nangyari sa iyo? Wala pa rin niya. Araw-araw nangunguha si Kongkong ng bulaklak dito. Wala pa atang wala pang bunga. So ganyan ka. Ayan, jaguar, puro jaguar po ang isda. Wala na tayo ayungin ah. Ilang na po ako, matagal-tagal na akong walang nakikita sa, o lumalim lang siguro yung tubig. Wala na ako masyadong makitang ayungin. Yung nakikita ko na ganyan kahaba, pag malapitan, puro jaguar. Patay tayo. Ito, ako na rin oh. Dami natin puputulin papaya. Kailangan sacrifice para wag mahawa. Dito okay pa naman, ito lang. Tapos yung ibang mga naandun putulin na. Wala eh, pag inanong mo yan kakalat. Oh, tingnan nyo, nandito naman sila oh. Tumatawid lang. Okay na din, mabilis lang itaboy. Makita natin talaga yung worst scenario ng tag-ulan dito sa ating newly acquired na lote. Newly acquired kasi bagong tambak lang po ito last this year lang naman tambakan natin. Okay na, na-reclaim natin, okay pa rin. Tayo ikot lang sana ako dapat magpapakain lang ako ng manok. Gadaling ko na nga yung camera, wala tayong update sa mga bagay-bagay. Parang meron pa rin kumakain. Parang meron pa rin. Oh? Halos di makita mga kalaban natin. May bunga na pa naman. Ayan oh. Ayun oh. Babalutin natin yan pagka laki-laki. Kasi meron na rin ditong kumakain. Hirap makita. Naka-camouflage eh. Iba ang kulay nung iba ang kulay nung Taiwan. Pakita ko yung asola. Lusaw ang asola natin. Dito yung Brazilian grapes hindi gumaganda oh. Ano kaya problema na ito? Babad sa araw o hirap kasi talaga no. Dadalhin mo dito talagang pang Brazil eh. Pero marami na rin naman nakapagpabunga niyan. Ay. Dito wala na tayong pag-asa, mapaw na naman. Yung sinave ko na nalusaw, hindi naman natapon dahil wala naman pong overflow na nangyari. Pero nalusaw. Mukhang stop na muna tayo sa asola. Pero kung gugustuhin natin mag-alaga, magpapa-concrete tayo. Walang natira. Oh, wala. Kahit konti. Nalusaw siya. Oh. Tingnan nyo.
Oh, wala. Yan ang istorya ng Azolla natin. Ay. Ito pa yung mga kangkong. Pero tingnan nyo, madilaw-dilaw yung dahon. Kasi, syempre, gusto niya rin ng sunlight. Wala pang sunlight. Mga suha natin, nahulog lahat. Next year, kailangan natin pagplanuhan kung paano ma-eliminate yung mga lintik na yan. Pero ngayon medyo bawas na. Naano din ng ulan. Pero ubos po ang ating ubos oh. Mahuhulog din lahat yan. Wala na din yan. Wala pang laman eh. Wala pong laman yung mga yan. Napakabata pa. Mura. Ay. Bulati lang ang masarap ang pagtag-ulan. Kulang na naman ang tayo. Wala na naman Carabao manure. Wala na naman. So uli ko yung dala kong hollow blocks. Meron pala dito. Ay, eto na naman tayo sa pinakamahirap. Tingnan nga natin tong ano ba? Apaw na ba? O wala naman eh, ganyan pa oh. Pero na-maintain niya na yan na ilang araw. Bagay, umuulan pa. Tsaka saturated na talaga. Ay, oh. Mga bibi, talagang lab na lab ah. Pero putik na. Nandito pa rin yung bibi natin. Ayan. Kailangan nating ilipat pero hindi ko kasi kailangan pumasok dito. Ayan, putik. Putik is the key. Ay, patay na tayo. Ito na. Sana wag naman akong disgrasya. Hindi pa naman tayo. Dito naman ako. Apak lang tayo sa aapak ka lang sa mga oregano. Oh, di ba? Op. Ay. May dala akong timba kasi kukuha ko ng feeds dito para doon kay Bard. Tapos may dala na rin akong lason sa daga kasi mag-iiwan tayo ng lason. Ito po sa mga namumroblema, may nagtanong sa akin, ka-farmer, paano mo ginawa ng paraan yung sa sasakyan mo, daga? Sabi ko po, ginawa ko na din lahat. Bumili ako ng yung parang bilog sa Shopee, nilagay sa sasakyan kasi nagtataboy daw. Bumili na rin po ako nung sinasaksak sa outlet na parang di ko alam kung ano ba ang ginagawa nun, parang maingay na daga lang ang nakana, tumatakbo daw ang daga. Bumili na rin ako ng rat away, yung mini spray sa loob ng sasakyan. At hindi daw po kumbaga pangtaboy. Wala pong epekto ang mga yon sa akin ewan ko po sa inyo. Ngayon ang ginawa ko ay sa mga sulok-sulok po, sa mga safe naman na hindi maabot ng aso, eto lang sa Shopee, rat killer pellet, type nyo lang rat killer pellet. Napaka-effective po. Mamamatay talaga sila. Kaya yun, nagdala ako. Yan po ang solusyon ko. Talagang wala tayong ibang solusyon kundi yan. Tapos marami na naman pala, may nag-message na naman sa akin. Nakalimutan kong pangalan, siya shoutout ko sana. Ka-farmer, sabi niya, kumusta? Buti na lang lagi ako nanonood ng vlog mo. Kasi sabi niya, may problema siya sa pag-ihi dahil bumubula daw. Ngayon, ang ginawa niya, napanood niya yung Changka Pedra natin. Ayun, pumuputok daw kaagad yung bubbles ng ihi niya pag tumama doon sa bowl. Hindi na kagaya ng dati na nagfo-foam. Hindi, napakagandang balita, di ba? So, ako naman po ay natutuwa kasi marami ang guminhawa sa shinare natin na Changka Pedra nga.
So hopefully sina Brother John Roque, kasi medyo may problema din po siya sa kidney. Yun, kailangan niya. Sana nakatulong po. Farmer Jonathan De Belen din. Ayan. Nagpatotoo na rin. Tuloy-tuloy nyo lang kasi minsan meron, minsan wala, hanggang sa maubos na po. Kasi ako ganun eh. May time talaga na paggising mo medyo meron. Pero hindi kagaya ng dati na talagang parang cappuccino. Kahit i-free-nash mo na naandun pa po yung foam. Pero ngayon talagang halos ano na po, clear na clear. Ayan, okay na. Kahit umuulan, kahit bumabagyo, ano man ang mangyari, ang mga alaga kailangan pong pakainin. Ayan po talaga ang ano, pag may alaga kayo, ganun talaga. Maalalahanin mo sila, lalong lalo na po pagka alam nyong medyo, alam nyo na, nasa lugar na hindi po gaanong safe. Syempre iisipin nyo sila. So ayan, maraming pong salamat at magandang buhay. Kailangan ko nang mag-ingat dito.